bawal ngumiti sa mansyon ng mga Valeriano. Iyon ang unang patakaran na sinabi kay Lyra. Hindi ito nakasulat sa kontrata, hindi rin ito ibinulong ng headmaid na sumalubong sa kanya. Ito ay isang bagay na agad mong mararamdaman pagpasok pa lang sa dambuhalang pinto na gawa sa Nara. Isang patakaran na nakaukit sa malamig na hangin, sa bawat makintab na baldosa ng sahig at sa bawat anino sa pasilyo. Para itong isang malawak at magarang puntod. Pinigilan ni Lyra ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sumusunod siya sa headmaid, si Aling Martha. Bawat hakbang niya ay umieko sa nakakabinging katahimikan. Napakaganda ng lahat, mula sa mga painting na nakasabit sa dingding hanggang sa mga eleganteng vase sa bawat sulok. Pero walang buhay, walang init. May isang pangako si Lyra kaya siya nandito. Isang pangakong binitawan niya sa puntod ng kanyang ate Isabela. At hindi siya aalis hanggat hindi niya ito natutupad. Dito ang silid ng mga bata. Sabi ni Aling Martha na may boses na kasing tigas ng marmol na sahig. Sina Sir Paulo at Sir David. Itinuro nito ang isang malaking pintong puti. Huminga ng malalim si Lyra bago pumasok. Ang bumungad sa kanya ay isang silid na mas mukha pang ospital kaysa kwarto ng mga bata. Lahat ay puti at kulay abo. May dalawang batang lalaki, magkamukhang magkamukha, na nakaupo sa kani-kanilang wheelchair. Nakatingin lang sila sa bintana, sa isang hardin na perpekto pero walang naglalaro. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng isang makinang tumutulong sa kanilang paghinga. Naramdaman ni Lyra ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito ang mga pamangkin niya, ang kambal na anak ng kanyang ate. Sir Paulo, Sir David, walang emosyong sabi ni Aling Martha. Ito si Lyra, ang bago ninyong tagapag-alaga. Hindi lumingon ang mga bata, parang mga manikang walang buhay. Nakita ni Lyra ang mga bakas ng luha sa pisngi ni Aling Martha bago ito mabilis na tumalikod. Kahit ang matandang kasambahay ay hindi na rin makayanan ang lungkot sa loob ng silid na ito. Naiwan si Lyra kasama ang kambal. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya sinunod ang mga patakaran. Hindi siya tumayo sa malayo. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na marahil ay hindi pa nagagawa ng sinuman sa bahay na ito sa loob ng 5 taon. Lumuhod siya sa sahig. Sa pagluhod niya, napantayan niya ang tingin ng mga bata. Nakita niya ang kanilang mga matang puno ng lungkot na hindi nababagay sa kanilang edad. Paulo? David? Mahinang sabi niya. Sa unang pagkakataon, dahan-dahang lumingon ang mga bata sa kanya. Nagulat. Nagtaka. May kinuha si Lyra mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon ng krayola at 2 pirasong puting papel. Hindi ito kasama sa listahan ng mga dapat dalhin, pero ito ang tanging bagay na naisip niyang magbibigay ng kulay sa mundong ito. Gusto niyo bang gumuhit? Tanong niya. At isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit na pagsuway sa unang patakaran ng mansyon. Inilapag niya ang papel at krayola sa maliit na mesa sa harap nila. Nag-atubili ang kambal. Tiningnan nila ang isa't isa. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Lyra. Tila nagtatanong kung totoo ba ang nakikita nila. Hinawakan ni Lyra ang kamay ni Paulo, ang kamay na pinakamalapit sa kanya. Naramdaman niya kung gaano ito kalamig. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang pulang krayola sa palad nito. Subukan mo, bulong niya. Nanginginig ang kamay ni Paulo habang sinusubukan niyang gumuhit sa papel. Isang tuwid na linya. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Bigla, isang mahinang tunog ang naririnig ni Lyra. Isang tunog na halos kinalimutan na yata ng buong mansyon. Isang halakhak, mahina lang, pero sapat na para basagin ang katahimikan. Si David ang tumatawa habang pinapanood ang kanyang kapatid. Pagkatapos, si Paulo naman ang ngumiti. Kumuha rin siya ng asul na krayola at nagsimulang gumuhit. Ang silid na dating puno ng tunog ng makina
at kalungkutan ay napuno ng mahinang tawa at kaluskos ng mga Crayola sa papel. Hindi na malaya ni Lyra na may luha na palang tumutulo mula sa kanyang mga mata, luha ng saya. Ngunit hindi lahat ay masaya sa milagrong ito. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, isang anino ang nakamasid, si Carlos Valeriano, ang ama ng kambal. Nakatayo siyang parang isang estatwa, ang kanyang gwapong mukha ay walang mababakas na emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang katulad ng sa kanyang mga anak, ay nagpapakita ng isang bagyo ng gulat, sakit, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Hindi siya pumasok, nanatili lang siyang nakatingin, nakakuyom ang mga kamao sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa, naramdaman ni Lyra ang pagbabago sa hangin. Isang malamig na agos ang pumasok sa silid, at ang tawa ng mga bata ay biglang natigil. Isang matandang babae, nakasuot ng eleganteng itim na bestida, ang dahan-dahang pumasok. May hawak siyang baston na may pilak na palamuti sa dulo. Bawat tapik nito sa sahig ay parang isang hatol. Siya si Doña Elena Valeriano, ang reyna ng mansyon. Diretso ang tingin niya kay Lyra, at ang mga matang iyon ay mas malamig pa kaysa sa marmol. Hindi niya pinansin ang kanyang mga apo. Ano ang ibig sasabihin nito? Tanong ni Doña Elena. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Napatayo si Lyra, agad na yumuko. Pasensya na po, ma'am. Nais ko lang po silang. Hindi ko tinatanong kung ano ang nais mo. Putol ni Doña Elena. Ang tinatanong ko ay kung bakit may ingay sa silid na ito. Napatingin si Lyra sa mga bata. Nakayuko na ulit sila. Ang kislap sa kanilang mga mata kanina ay nawala na. Ang mga Crayola ay nabitawan na nila sa sahig. Bumalik na ang katahimikan. Ang nakakatakot na katahimikan. Humarap muli si Lyra kay Doña Elena. Buo na ang loob. Dahil masaya po sila. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Tinitigan siya ni Doña Elena mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang insekto. Sa bahay na ito, dahan-dahang sabi ng matanda, hindi namin kailangan ng tawa. Ang kailangan namin ay kaayusan. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Ingay. Iyon ang salitang gumising kay Carlos Valeriano mula sa 5 taong pagkakatulog ng kanyang damdamin. Hindi ito ingay ng sigawan o basag na gamit. Ito ay ingay ng tawa. At kinamumuhian niya ito. Mula sa kanyang opisina, pinapanood niya ang lahat sa pamamagitan ng mga security monitor. Ang mansyon ay parang isang chessboard at siya ang hari na nakikita ang bawat galaw. Nakita niya ang pagdating ng babae. Si Lyra Navarro, nakita niya kung paano nito sinuway ang lahat ng hindi nakasulat na patakaran. At nakita niya ang epekto nito. Sa Monitor 7 na nakatutok sa silid ng mga bata, paulit-ulit niyang pinapanood ang eksena. Ang pagluhod ng babae, ang pag-abot ng Crayola, ang dahan-dahang pagguhit ni Paulo, at ang tawa. Ang tawang iyon, isang bahagi niya ay gustong magalit, gustong sumugod doon at itapon ang mga Crayola. Gustong isigaw na ang katahimikan ang tanging kaligtasan nila. Iyon ang ipinangako niya sa sarili matapos ang aksidente. Kaayusan, katahimikan. Walang emosyon, walang sakit. Ngunit may isa pang bahagi sa loob niya, isang bahaging matagal nang natutulog na hindi maialis ang tingin sa ngiti ng kanyang mga anak. Kailan niya huling nakita iyon? Hindi na niya matandaan. Ang tanging nakikita niya sa kanila sa loob ng 5 taon ay ang blangkong tingin. Ang pagdepende sa makina, ang anino ng isang trahedyang pilit niyang tinatakpan. Dumating ang kanyang ina, si Doña Elena, at ibinalik ang lahat sa dati. Bumalik ang katahimikan. Sa monitor, nakita niyang yumuko muli ang mga bata. Naging mga manika ulit. Napatayo si Carlos. Hindi niya alam kung ano ang nagudyok sa kanya, pero naglakad siya palabas ng opisina, patungo sa silid ng mga bata. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang babae, si Lyra. Tahimik nitong pinupulot ang mga Crayolang nagkalat sa sahig.
Nakayuko ito at hindi siya napansin. Ang mga bata naman ay nakatingin na ulit sa bintana na parang walang nangyari. Pero may nagbago. May naiwang bakas ang ingay. Nakita ni Carlos ang isang pirasong papel sa mesa. May guhit. Simple lang, gawa ng isang bata. Isang malaking bahay. At sa tabi nito, isang araw na may ngiti. Sir Carlos, narinig niyang sabi ni Lyra. Napatayo na ito ng tuwid. Hawak ang kahon ng Crayola. May bakas ng takot sa kanyang mga mata, pero mayroon ding determinasyon. Hindi siya pinansin ni Carlos. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Hinawakan niya ang balikat ni David. Malamig. Laging malamig. Huwag mo nang uulitin iyon, sabi ni Carlos. Ang boses niya ay mababa at walang emosyon, pero ang mga salita ay nakatutok kay Lyra. Ang alin po, sir? Humarap si Carlos. Tinitigan niya ang babae. Simple lang ang itsura nito, pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na mapanganib. Ang bigyan sila ng pag-asa, sabi ni Carlos. Ang pag-asa ay para lang sa mga taong kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Sila, hindi na nila yon magagawa. Ang kailangan nila ay tanggapin ang katotohanan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lyra. Yumuko ito. Pasensya na po. Tumalikod na si Carlos, handa nang umalis, handa nang bumalik sa kontroladong mundo niya. Pero may sinabi si Lyra na nagpatigil sa kanya. Pero sir, mahinang sabi nito, lahat po ng tao ay may karapatang mangarap. Kahit sa papel lang. Pangarap, papel, pagguhit. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon gabi-gabi. Flashback. Carlos, tingnan mo. Sabi ni Isabela ang kanyang asawa. Puno ng sigla ang boses nito. Nakatayo sila sa gitna ng parehong silid na ito. Pero noon, puno ito ng kulay. Puno ng mga canvas at pintura. Ipinakita nito sa kanya ang isang malaking painting. Isang babaeng may pakpak na sinusubukang lumipad palabas ng isang bintanang may rehas. Hindi ba maganda? Ito ang pangarap ko, Carlos. Ang makalaya. Tiningnan lang ni Carlos ang painting. Isabela, napag-usapan na natin to. Ang pamilya Valeriano ay hindi mga pintor. Ang inaasahan sa'yo ni Mama ay, ang inaasahan ni Mama! Sigaw ni Isabela at ang sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pait. Paano naman ang inaasahan ko? Paano naman ako, Carlos? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Hindi siya nakasagot. Yumuko lang siya. End of flashback. Napapikit si Carlos. Ang sakit sa kanyang dibdib ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata at napatingin sa mesa. Hindi lang pala isang papel ang nandoon. May isa pa. Nakatago sa ilalim ng nauna. Kinuha niya ito. Ito ang unang guhit ni Paulo. Ang unang sinubukan nitong gawin kanina. Hindi ito araw. Hindi ito ngiti. Ito ay isang magulong guhit ng isang malaking bahay. At sa tabi nito, may isang figura. Isang mahabang figura ng isang babae na nahuhulog. Naramdaman ni Carlos na parang kinakapos siya ng hininga. Biglang nanlamig ang buong paligid. 5 taon. 5 taon niyang sinabi sa sarili na walang maalala ang mga bata. 5 taon niyang kinumbinsi ang lahat na blangko ang isip nila tungkol sa gabing iyon. Pero ang guhit na ito ay isang sigaw mula sa nakaraan. Isang sigaw na hindi niya kayang patahimikin. Ang kaayusan ay parang isang babasaging salamin. Kapag nagkaroon ng lamat, gaano man kaliit, kailangan itong ayusin agad. Kung hindi, tuluyan itong mababasag. At si Lyra Navarro ang lamat na yon. Nakaupo si Doña Elena sa kanyang antigong silya sa librarya. Pinapanood ang paglubog ng araw, pero ang isip niya ay wala sa magandang tanawin. Nasa babae iyon. Ang babaeng nagdala ng tawa sa mansyon.
ang babaeng nagdala ng Crayola. Ang tawa ay isang uri ng gulo at ang mga Crayola ay sandata. Sandata para hukayin ang mga lihim na dapat manatiling nakabaon. Tumunog ang kanyang cellphone, isang modernong bagay na kinasusuklaman niya pero kailangan para sa kapangyarihan. Pribadong numero. Si Mr. Santos, ang kanyang private investigator. Doña Elena, sabi ng boses sa kabilang linya. Anong nalaman mo? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Iyon na nga po ang problema, ma'am. Walang Lira Navarro. Walang birth certificate, walang school records, walang SSS number. Sinubukan kong hanapin sa social media, sa mga lumang address. Wala. Para siyang multo. Multo na pahigpit ang hawak ni Doña Elena sa kanyang baston. Mas lalo siyang kinabahan. Ang isang taong walang nakaraan ay mas mapanganib dahil ibig sabihin may itinatago ito. Salamat, Mr. Santos. Ipadala mo na lang ang bayad sa opisina ko. Ibinaba niya ang tawag. Isang impostor. Isang multo na pumasok sa kanyang teritoryo at alam niya kung ano ang habol nito. Pera. Kapangyarihan. Ang pangalang Valeriano. Katulad ng lahat. Katulad ni Isabela. Kailangan niyang ipakita sa babaeng iyon kung saan ito lulugar. Kailangan niyang ipaalala kay Carlos kung ano ang nakataya. Kinagabihan, sa oras ng hapunan, isinagawa niya ang kanyang plano. Ang hapunan sa mansyon ng mga Valeriano ay laging tahimik. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Carlos ay nasa isang dulo ng mahabang lamesa, si Doña Elena sa kabila. Ang upuan sa pagitan nila, ang upuan ni Isabela, ay nanatiling bakante sa loob ng 5 taon. Si Lira ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay kung may iuutos. Carlos, anak, basag ni Doña Elena sa katahimikan. Naalala mo ba ang paboritong sabaw ni Isabela? Ang sopa de ajo? Pinaluto ko ulit. Nakita niya ang pagtibay ng panga ni Carlos. Maalam niyo namang, gusto ko lang alalahanin siya. Malumanay na sabi ni Doña Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Lira. Sinadya niyang tamaan ng kanyang siko ang kupita ng tubig sa kanyang tabi. Natapon ang malamig na tubig sa sahig. Naku, mahinang sabi niya. Agad na lumapit ang ibang kasambahay, pero tinaas niya ang kanyang kamay para pigilan sila. Tumingin siya ng diretso kay Lira. Ikaw, sabi niya. Linisin mo. Nakita niya ang pag-aatubili sa mukha ng babae. Ngunit sa huli, yumuko ito. Kumuha ito ng basahan at lumuhod sa sahig para punasan ang natapong tubig malapit sa paanan ni Doña Elena. Isang paalala. Ito ang lugar mo, sa sahig. Alam mo ba, pagpapatuloy ni Doña Elena, habang nakatingin kay Carlos, pero ang mga salita ay para kay Lira. Ang tiwala ay napakahalaga sa isang pamilya, lalo na sa mga taong pinapapasok natin sa ating pamamahay. Hindi natin alam, baka meron silang ibang motibo. Baka ang habol lang nila ay ang yaman natin. Napatigil sa pagpunas si Lira. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya at sa isang saglit nakita ni Doña Elena ang apoy sa mga mata nito. Ngunit agad din itong nawala. Yumuko ulit ito at tinapos ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Doña Elena ang kanyang anak sa librarya. Carlos, kailangan nating mag-usap ng masinsinan, sabi niya. Tungkol saan, ma? Pagod na tanong ni Carlos. Tungkol sa babaeng iyon, kay Lira. Lumapit siya sa anak. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Walang nakakaalam kung saan siya galing. Paano kung isa siyang espiya ng mga kalaban natin sa negosyo? O mas malala, paano kung isa siyang manluloko na gusto lang tayong pagnakawan? Ma, isa lang siyang yaya, sabi ni Carlos, pero halata sa boses niya ang pagdududa. Ganoon din nagsimula si Isabela, hindi ba? Ganti ni Doña Elena. Isang simpleng babae na may malalaking pangarap,
Tingnan mo kung saan tayo dinala ng mga pangarap na yon. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Carlos. Alam niyang ito ang kahinaan ng kanyang anak. Ang pagkakasala. Nagdadala siya ng gulo, Carlos. Ginugulo niya ang isip ng mga bata. Ginugulo niya ang kaayusan ng pamamahay na ito. Huminga ng malalim si Carlos. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Paalisin mo siya. Bukas na bukas din. Hindi agad nakasagot si Carlos at ang katahimikan niyang iyon ang nagbigay ng huling patikim ng panganib kay Doña Elena. Nag-aalinlangan ang kanyang anak. Ibig sabihin, nakapasok na ang lason ng babae. Ating gabi na nang hindi mapakali si Doña Elena. Bumangon siya mula sa kanyang kama at naglakad sa madilim na pasilyo. May isang bagay na nagtulak sa kanya na pumunta sa silid ng kambal. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tulog na ang mga bata, pati na rin si Lira na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanilang mga kama. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pader sa tabi ng bintana. Ang dating blangkong pader. Ngayon, puno na ito ng mga papel na may guhit. Marami. 10, 20. Lumapit si Doña Elena. Nanlamig ang kanyang buong katawan sa kanyang nakita. Lahat ng guhit ay pare-pareho. Isang malaking bahay, isang mahabang hagdanan, at isang babaeng nahuhulog. Sa bawat guhit, padagdag ng padagdag ang detalye. Sa isa, may buhok na mahaba. Sa isa pa, may bestidang puti. At sa pinakabago, sa isang papel na mukhang kaguguhit pa lang, may isa pang figura. Isang figura ng babae na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Kahit naguhit bata lamang yon, hindi maipagkakaila ni Doña Elena kung sino ang kinakatawan nito. Ang tindig, ang ayos ng buhok, at ang pinakakilabot sa lahat, ang baston na hawak nito. Napaurong si Doña Elena na parang napaso. Ang hangin ay biglang naging mabigat at nahirapan siyang huminga. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maaari. 5 taon. 5 taon niyang itinago ang katotohanan. 5 taon niyang binuo ang isang pader sa paligid ng alaala ng gabing iyon. Ngayon, ang pader na iyon ay unti-unting ginuho ng mga inosenteng kamay ng kanyang mga apo. Tumingin siya sa natutulog na kambal. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong nililikha ng kanilang mga guhit. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat sa babaeng natutulog sa silya. Kay Lira. Ang babaeng ito. Simula nang dumating ito, nagsimula ang lahat ng gulo. Hindi ito alaala ng mga bata. Hindi. Ito ay lason. Lason na dahan-dahang ipinapasok ng babaeng iyon sa kanilang mga isip. Hinuhukay niya ang isang bagay na dapat ay matagal nang nakalibing. Naramdaman ni Doña Elena ang pag-akyat ng purong galit at takot sa kanyang dibdib. Ang lamat sa salamin ay nagiging isang malaking bitak. At kung hindi niya ito pipigilan, mababasag ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pangalan, ang pamilya, ang kaayusan. Kailangan na niyang kumilos. Hindi na sapat ang mga babala. Tinitigan niya si Lira na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyong malamig at matigas na parang bakal. Oras na para paalisin ka, bulong niya sa hangin. Sapat lang para marinig ng mga anino sa silid, bago pa mahuli ang lahat. Ang bawat araw sa mansyon ng mga Valeriano ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Sa isang banda ay ang nanangiti ni na Paulo at David na unti-unti nang bumabalik. Sa kabilang banda naman ay ang nanlilisik na mga mata ni Doña Elena na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Naramdaman ni Lira ang pagbabago. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas na sa kanya, bumubulong-bulong kapag dumadaan siya. Ang utos ay malinaw. Kahit hindi ito sinasabi ng direkta, si Lira Navarro ay kalaban. Pero hindi siya natinag. Sa tuwing nakikita niya ang pag-asang sumisibol sa mga mata ng kambal, alam niyang nasa tamang landas siya.
Ang mga guhit sa pader ay dumadami. Ang dating blangkong pader ay nagiging isang bintana sa isang nakaraang hindi nila masabi sa salita. At sa bawat guhit, mas lumilinaw ang kwento. Isang hagdanan, isang babaeng nahuhulog. Isang gabi, biglang nilagnat si David. Nataranta ang lahat. Agad na tumawag ng doktor si Aling Martha. Pero habang hinihintay ito, hindi mapatahan ng bata. Umiiyak ito nang walang tunog, nanginginig ang buong katawan. Si Doña Elena ay nagbibigay ng utos sa lahat, pero walang makalapit sa bata. Si Lira lang ang lumapit. "Hayaan niyo ako," sabi niya. At sa hindi malamang dahilan, walang pumigil sa kanya. Para bang may invisible na pader na humawi sa kanyang daraanan. Maging si Doña Elena ay napaatras. Umupo si Lira sa gilid ng kama ni David. Hindi niya pinansin ang mga aparato o ang takot sa silid. Hinawakan niya ang maliit at nanginginig na kamay ng bata. Mainit na mainit ito. "Shh!" bulong niya. "Nandito lang ako." Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang oyayi, isang himig na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya, na kinanta rin niya para sa kanyang ate Isabela noong natatakot ito sa dilim. Walang liriko, himig lang, isang himig na luma at malambing, puno ng pagmamahal at kapayapaan. Dahan-dahan, ang panginginig ni David ay humupa. Ang kanyang paghinga ay naging mas maluwag. Ang mga luhang kanina'y sunod-sunod na dumadaloy ay natuyo sa kanyang mga pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog sa tunog ng kanta ni Lira. Nang dumating si Carlos, ito ang eksenang bumungad sa kanya. Ang kanyang ina at ang mga kasambahay ay nakatayo sa malayo, walang magawa. At sa gitna ng lahat, ang bagong yaya, si Lira, na nagpatahan sa kanyang anak sa paraang hindi nagawa ng pera o ng mga doktor sa loob ng 5 taon. Nagkatitigan sila ni Lira. Sa mga mata ni Carlos, nakita ni Lira hindi ang malamig na CEO, kundi ang isang amang pagod na at natatakot. At sa mga mata ni Lira, marahil ay nakita ni Carlos hindi ang isang simpleng kasambahay, kundi isang sagot na hindi niya alam na hinahanap niya. Ang sandaling iyon ay nabasag nang dumating ang doktor. Ngunit ang koneksyong iyon, gaano man kabilis, ay nanatili sa hangin. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aalaga pa rin kay David, may nahulog na isang susi mula sa bigkis ng mga susi ni Aling Martha. Isang luma at antigong susi na tanso. Agad itong pinulot ni Lira at isa sa uli na sana, ngunit may pumigil sa kanya. Alam niya kung para saan ang susing ito. Ito ang susi sa nag-iisang silid sa 2 palapag na laging nakakandado. Ang silid na alam niyang dating pag-aari ng kanyang ate Isabela. Sa pagkakataong yon, nagdesisyon siya. Gamit ang pambihirang pagkakataon na walang gaanong nagbabantay, dahan-dahan siyang umakyat sa 2 palapag. Nanginginig ang kamay niyang ipinasok ang susi sa seradura. Bumukas ito ng walang tunog. Pagpasok niya para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang silid ay puno ng mga painting na natatakpan ng puting tela na parang mga multo. Ang amoy ng alikabok at lumang pintura ay nanunuot sa hangin. Isang malaking bintana ang nagbibigay liwanag sa loob na tinatamaan ng isang hindi pa tapos na painting sa gitna. Lumapit si Lira. Inalis niya ang tela. Ito ay isang self-portrait, ang kanyang ate Isabela. Ngunit ang mga mata sa painting ay hindi masaya. Puno ito ng lungkot, ng isang pagnanais na makawala. Sa likod ng kanyang ate sa painting, may isang anino. Isang anino ng isang matandang babae na may hawak na baston. Naramdaman ni Lira ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngayon, sigurado na siya. Hindi aksidente ang nangyari. Bago pa siya lamunin ng kanyang mga iniisip, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Agad niyang ibinalik ang takip, lumabas ng silid, at maingat na isinara ito.
Sakto. Nakita niyang papalapit si Doña Elena sa pasilyo. Nagkunwari siyang may pinupunasan at mabilis na yumuko. Tinitigan lang siya ng matanda nang may pagdududa bago nagpatuloy sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag, si Lyra. Ibinalik niya ang susi sa kusina nang walang nakakapansin. Pagbalik niya sa silid ng mga bata, nakita niyang gising na si Paolo at sa harap nito ay isang mas malaki at mas detalyadong guhit. Pinagsama-sama na niya ang mga naunang papel. Ngayon, buo na ang larawan. Isang mahabang hagdanan, isang babae na may puting bestida na nahuhulog, at sa tuktok, malinaw na ang figura ng isa pang babae. Hindi ito isang anino lang. Kahit na iginuhit ng kamay ng isang bata, nakikita ni Lyra ang detalye. Isang babaeng nakatayo, nakapamaywang, at sa isang kamay nito, may hawak na isang mahabang guhit, isang baston. Naramdaman ni Lyra ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Si Doña Elena, bulong niya sa sarili, isang bulong na puno ng kilabot. Ang anino sa painting ni Isabela, ang figura sa guhit ni Paolo, iisa lang sila. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang hindi maipaliwanag na galit ni Doña Elena sa kanya. Ang takot sa mga mata ng ibang kasambahay, ang nakakandadong silid. At ngayon, itong testimonya mula sa isang batang hindi makapagsalita. Hindi ito isang aksidente. Ang kanyang ate Isabela. Hindi siya basta nahulog. Habang nakatitig si Lyra sa guhit, sa katotohanang unti-unting lumulunod sa kanya, isang mahinang tunog ang bumasag sa katahimikan ng silid. Galing ito kay David, ang batang may lagnat at mahimbing na natutulog kanina. Bahagyang gumalaw ang mga labi nito at mula roon, isang salita ang lumabas. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Ina, napalingon si Lyra. Ang puso niya ay halos sumabog na. Nanaginip ba siya? Tinatawag ba niya ang kanyang ina? Ngunit hindi pa yun tapos. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina dahil sa lagnat, itinaas ni David ang kanyang kamay. Nanginginig ito sa hangin at itinuro niya, hindi si Lyra, hindi ang kisame. Itinuro niya ng diretso ang guhit sa pader, ang guhit ng babaeng nahuhulog at ng babaeng may baston sa tuktok ng hagdanan. Katahimikan. Iyon dapat ang maririnig ni Carlos pagpasok sa silid ng mga bata. Ngunit ang katahimikang sumalubong sa kanya ngayon ay iba. Hindi ito ang karaniwang blangkong katahimikan. Ito ay isang katahimikang mabigat. Puno ng isang bagay na hindi niya masabi. Nakatayo si Lyra sa gitna ng silid. Nakatalikod sa pinto. Nakatitig ito sa pader na parang nakakita ng isang aparisyon. Hindi man lang nito namalayan ang kanyang pagdating. Sinundan ni Carlos ang tinitingnan nito. At doon, nakita niya. Ang pader ay hindi na lang koleksyon ng magkakahiwalay na guhit. Pinagdikit-dikit na ang mga papel. Naging isa na itong malaking larawan. Isang mural ng isang bangungot. Ang hagdanan. Ang babaeng nahuhulog, nakaputing bestida. At sa tuktok, mas malinaw na ngayon, mas detalyado, ang isa pang babae, ang kanyang ina. Hawak ang baston. Ang guhit ng mukha nito ay galit. Isang malakas na puwersa ang tumama sa dibdib ni Carlos na parang isang martilyo. Nawalan siya ng hangin. Ang mga pader ng kontrol na binuo niya sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ano to? Narinig niya ang sariling boses, garalgal, at puno ng isang emosyong hindi niya pinahintulutang lumabas sa loob ng napakatagal na panahon. Galit. Napalingon si Lyra. Gulat. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Anong ginawa mo sa kanila? Sigaw ni Carlos. Ang bawat salita ay tumatalsik na parang lason. Lumapit siya. Ang mga kamay ay nakakuyom. Nilalason mo ang isip nila. Pinapasukan mo sila
ng mga kasinungalingang hindi naman nangyari. Kailangan niyang maniwala dito. Kailangan niyang paniwalain ang sarili na si Lyra ang may gawa nito. Dahil kung hindi, hindi sila nagsisinungaling. Ganti ni Lyra. Ang boses niya ay nanginginig, pero matatag. Puno ng pait. Ang mga bata ang nagsasabi ng totoo. Kayo, Sir Carlos? Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At ang mga matang yun, ang pamilyar na mga matang yun. Ano ang itinatago ninyo? Ang tanong na yon, ang mga salitang yon, biglang bumigay ang pader. At ang lahat ng alaala na pilit niyang ikinulong ay bumuhos na parang isang rumaragasang baha. Flashback. Ang sigawan, ang ingay, ang basag na tunog ng isang plorera. Hindi ka titigil sa kahibangan mong yan, Isabela. Ang boses ni Doña Elena ay parang latigo sa loob ng librarya. Ang pagpipinta ay hindi para sa isang Valeriano. Isa itong kahihiyan. Ito ang buhay ko, Mama. Sagot ni Isabela. Ang boses niya ay basag na sa pag-iyak. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang sulat ng imbitasyon para sa isang art exhibit sa Paris. Ito ang pangarap ko. Ang pangarap mo ay basura. Sigaw ni Doña Elena. Hinablot nito ang sulat at pinunit sa harap niya. Hindi ka karapat-dapat sa pangalang Valeriano. Nasa may pintuan lang si Carlos. Nakatayo. Naninigas. Pinapanood ang lahat. Gusto niyang kumilos. Gusto niyang magsalita. Pero ang takot sa kanyang ina ay parang kadenang pumipigil sa kanya. Tumakbo si Isabela palabas. Umiiyak. Sinundan siya ni Doña Elena patungo sa engrandeng hagdanan. Sinundan sila ni Carlos. Saan ka pupunta? Kakausapin pa kita. Lalayas ako sa impyernong ito. Sigaw ni Isabela. Nakatayo na sa gitna ng hagdanan. Wala kang pupuntahan, sabi ni Doña Elena mula sa tuktok. Nagdidilim ang mukha nito sa galit. Isa kang kahihiyan, isang pagkakamali. Ang mga salitang yon, ang mga huling salita. Nakita ni Carlos kung paano natigilan si Isabela, kung paano siya dahan-dahang umatras. Ang mga mata ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. At sa pag-atras niyang yon, naapakan niya ang dulo ng sarili niyang bestida. Nawalan siya ng balanse. Nakita ni Carlos ang lahat sa slow motion. Ang pagwagayway ng mga kamay ni Isabela sa hangin. Ang takot sa kanyang mga mata. Ang pagbukas ng kanyang bibig para sumigaw, pero walang boses na lumabas. Pagkatapos, ang pagbagsak. Isang nakakakilabot na tunog ng pagtama ng buto at laman sa matigas na marmol. At pagkatapos, katahimikan. Nakatayo si Carlos, hindi makagalaw. Nakatingin sa walang buhay na katawan ng kanyang asawa sa ibaba. Ang puting bestida nito ay nabahiran ng pula. Mula sa tuktok ng hagdanan, tumingin sa kanya ang kanyang ina. Walang gulat. Walang takot. Tanging malamig na utos. Tahimik, sabi nito. Walang nakita, walang narinig. Isa itong aksidente. At siya si Carlos Valeriano, ang duwag na asawa, ang duwag na lalaki. Ay tumango. End of flashback. Sir? Sir Carlos? Ang boses ni Lyra ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay hindi pumapasok sa kanyang mga baga. Ang mga pader ng silid ay papalapit sa kanya. Napaatras siya, nabangga ang isang maliit na mesa. Ang mga mata niya ay naghahanap ng masasakyan, pero ang tanging nakikita niya ay ang mga akusasyon sa guhit sa pader at ang awa sa mga mata ni Lyra. Awa. Iyon ang huling bagay na kailangan niya. Hindi. Bulong niya. Hindi. Ang mga tuhod niya ay bumigay. Sa sahig, sa gitna ng silid na puno ng mga alaala, sa harap ng babaeng naghukay ng katotohanang pilit niyang ibinaon, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Humiwalay ang isang hikbi mula sa lalamunan ni Carlos Valeriano. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa siya ay napahagulgol na parang isang bata. Isang malakas, masakit,
at nakakabinging iyak na puno ng 5 taon ng pagsisisi, pagkakasala, at duwag na katahimikan. Ang tunog ng paghagulgol ni Carlos ay hindi tunog ng kalungkutan para kay Doña Elena. Ito ay tunog ng pagkasira, tunog ng pagkatalo. Mula sa pasilyo, pinanood niya ang kanyang anak na nakaluhod sa sahig, basag at walang silbi. Ang lalaking pinalaki niyang maging matatag na haligi ng pangalang Valeriano ay isa na ngayong guho. At lahat ng ito ay dahil sa isang babae. Isang multo na walang pangalan. Naramdaman niya ang takot na gumapang sa kanyang likuran. Isang takot na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang takot na mawala ang lahat. Ang kontrol, ang kapangyarihan, ang mga lihim na pinakaingat-ingatan niya. Ngunit ang takot para kay Doña Elena ay hindi kahinaan. Ito ay gatong. Habang ang buong mansyon ay nagkakagulo sa pag-aalaga sa sirang si Carlos, si Doña Elena ay kumilos ng may malamig na kalkulasyon. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Walang pagsisisi sa kanyang puso. Tanging ang matigas na determinasyong putulin ang ugat ng problema. Pumunta siya sa kanyang silid. Hindi sa silid ni Isabela, sa sarili niyang silid. Binuksan niya ang kanyang personal na safe. Mula sa loob, kinuha niya ang isang kahon na gawa sa velvet. Sa loob nito ay nakasalalay ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Ang paboritong kwintas ni Isabela. Ang regalo ni Carlos dito noong kanilang unang anibersaryo. Hawak ang kwintas. Naglakad siya patungo sa maliit at simpleng silid ng mga katulong kung saan pansamantalang tumutuloy si Lira. Walang kumatok. Pinihit niya ang siradura at pumasok. Ang silid ay malinis. Kakaunti ang gamit. Isang maliit na bag ang nakalagay sa ibabaw ng kama. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Doña Elena ang bag. Maingat niyang inilagay ang kwintas sa pinakailalim, sa ilalim ng mga damit, kung saan hindi ito agad makikita. Bumalik siya sa sala na parang walang nangyari. Nasaan si Lira? Tanong niya sa isang kasambahay. Nasa kusina po, Doña Elena. Puntahan mo siya at tawagin mo ang lahat. Si Carlos, ang mga gwardiya. Dalian ninyo. Makalipas ang ilang minuto, ang lahat ay nagtipon sa malawak na sala. Si Carlos ay nakaupo sa isang silya. Ang muka ay blanko pa rin. Ang mga mata ay mapupungay pa sa kaiiyak. Si Lira ay dumating. May pag-aalala sa kanyang mukha nang makita ang lahat. Huminga ng malalim si Doña Elena. Oras na para sa kanyang pagtatanghal. May isang mahalagang bagay na nawawala. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Ang paboritong kwintas ni Isabela, hindi ko ito mahanap sa aking safe. Nagkatinginan ang mga kasambahay. Wala sino man ang aalis sa mansyon na ito hanggat hindi nahahanap ang kwintas. Pagpapatuloy ni Doña Elena. Aling Martha, simulan mo ang paghahanap. Unahin mo ang mga silid ng mga katulong. Ang utos ay malinaw. Ang target ay isa lang. Si Lira ay natigilan. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng dahan-dahang pagkaunawa. Tumingin siya kay Doña Elena at sa mga mata niya, nakita ng matanda ang akusasyon, ngunit huli na ang lahat. Si Aling Martha, kasama ang 2 gwardiya, ay umakyat. Pagkalipas ng ilang sandali na parang walang katapusan, bumalik sila. Hawak ni Aling Martha ang kumikinang na kwintas sa kanyang nanginginig na kamay. Saan mo yan nahanap? Tanong ni Doña Elena, kahit alam na niya ang sagot. Sa bag po ni Lira, senyora. Halos pabulong na sabi ni Aling Martha, hindi makatingin ng diretso. Lahat ng mata ay napunta kay Lira. Ang hangin ay napuno ng bulungan at paghuhusga. Hindi. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Lira. Hindi totoo yan. Tumingin siya sa nag-iisang tao na posibleng maniwala sa kanya. Ang taong nakakita ng kanyang puso. Ang taong umiyak sa kanyang harapan. Sir Carlos? Sabi niya.
Ang boses niya ay basag at puno ng pagsusumamo. Tumingin si Carlos kay Lyra. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa isang saglit, nakita ni Lyra ang sakit at ang katotohanan sa mga mata nito. Alam ni Carlos na isa itong kasinungalingan. Alam niya. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Carlos sa kanyang ina. At ang apoy ng katotohanan sa kanyang mga mata ay namatay. Dahan-dahan niyang iniiwas ang kanyang tingin kay Lyra. Tumingin siya sa sahig. Sa kahit saan, huwag lang sa mga mata nito. At sa katahimikang yon, sa pag-iwas ng tingin na yon, gumuho ang mundo ni Lyra. Basag na ang tiwala. Ngumiti ng bahagya si Doña Elena. Isang ngiting mapait at matagumpay. Mga gwardya, utos niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Palabasin ninyo ang magnanakaw na ito. 2 gwardiya ang humawak sa mga braso ni Lyra. Hindi na siya pumalag, para siyang isang manika na nawala ng tali. Wala ng buhay, wala ng pag-asa. Habang kinakaladkad siya palabas, isang ingay ang biglang bumasag sa lahat. Huwag! Ang sigaw ay hindi galing kay Carlos, galing ito sa silid ng mga bata. Sina Paulo at David na nakarinig ng lahat ng kaguluhan. Huwag! Sigaw ulit nila. Mas malakas ngayon. Sa unang pagkakataon, sinubukan nilang igalaw ang kanilang mga wheelchair. Sinubukan nilang habulin si Lyra. Ang kanilang mga braso ay nanginginig sa pagsisikap. Ngunit pinigilan sila ng ibang mga kasambahay. Ang kanilang mga sigaw ay napuno ng desperasyon. Iyon ang huling narinig ni Lyra bago isinara ang malaking pinto sa kanyang harapan. Blag! Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa labas, sa dilim, mag-isa, naiwan si Lyra na dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Walang direksyon. Iyon ang nararamdaman ni Lyra habang naglalakad siya palayo sa mansyon ng mga Valeriano. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging malabong mga bilog dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang babalikan. Wala siyang dala kundi ang damit sa kanyang katawan at ang sakit ng isang kasalanang ipinaratang sa kanya. Ang pinakamasakit ay hindi ang akusasyon ni Doña Elena. Iyon ay inaasahan na niya. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan ni Carlos. Ang pag-iwas niya ng tingin. Sa isang iglap, binura ng tinging iyon ang lahat. Ang mga sandali ng pag-unawa. Ang kantang nagpatulog kay David. Ang pag-iyak niya sa kanyang harapan. Lahat ay naging kasinungalingan. Umupo siya sa isang waiting shed, sa isang hintuan ng bus na hindi niya alam kung saan papunta. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikisabay sa agos ng luha sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang sarili. Nilalamig hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Wala na. Talo na siya. Ang pangako niya sa kanyang ate Isabela ay napako. Nabigo siyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Nabigo siyang protektahan ang mga pamangkin niya. Nawalan na siya ng pag-asa. Habang nakayuko, may naramdaman siyang isang bagay sa bulsa ng kanyang palda. Isang bagay na buhaghag at lukot. Kinuha niya ito. Isang piraso ng papel. Naalala niya. Sa gitna ng kaguluhan kanina, bago siya kinaladkad ng mga gwardya, may isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Paulo. At may isang bagay itong mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Isa itong guhit. Hindi ito katulad ng mga guhit sa pader. Walang hagdanan. Walang babaeng nahuhulog. Ang guhit na ito ay iba. May 4 na tao. Magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaki at maningning na araw. Isang lalaki, isang babae, at 2 batang lalaki na nakangiti. Si Carlos, siya, sina Paulo at David, isang pamilya. Sa ilalim ng araw, may nakasulat na isang salita. Isinulat ng may kahirapan, pero nababasa. Bago, bago, isang bagong simula.
Napahagulhol si Lira, pero sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa sakit. May kasama na itong kislap ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalawang batang naniniwala pa rin sa isang bagong simula. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang mas malala, mas nakakatakot kaysa dati. Ito ay katahimikan ng isang puntod, walang nagsasalita. Ang mga kasambahay ay naglalakad na parang mga anino. Si Doña Elena ay nagkulong sa kanyang silid, hawak ang tagumpay na may lasang abo. At si Carlos ay nakaupo lang sa dilim, isang basag na figura. Pinatay niya ang lahat ng ilaw sa kanyang opisina at tinititigan lang ang blankong mga security monitor. Pinakinggan niya ang pagbabalik ng katahimikan na minsan niyang inakala na kaligtasan. Ngayon, naririnig niya ito bilang isang hatol. Ang tunog ng kanyang kaduwagan. Hating gabi na. Sa wakas, ay dinalaw ng antok si Carlos sa kanyang upuan. Isang pagod na pagkakatulog na walang panaginip. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, bigla siyang nagising. Hindi dahil sa isang ingay, kundi dahil sa kawalan nito. May mali. May kakaibang katahimikan. Sanay na siya sa mahinang ugong ng mga breathing machine mula sa silid ng mga bata. Laging naroon yon, isang paalala ng kanilang kalagayan. Ngayon, wala. Napatayo siya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Tumakbo siya. Hindi siya naglakad. Tumakbo siya palabas ng opisina, patawid sa madilim na pasilyo, patungo sa silid ng kambal. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Ang silid ay walang laman. Ang mga kama ay walang tao. Ang mga kumot ay nakatiklop pa. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, ang dalawang wheelchair ay naroon pa. Nakatayo sa tabi ng mga kama. Walang gumagalaw. Paano? Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa buong silid hanggang sa napako ang kanyang tingin sa pader. Ang pader kung saan dating nakadikit ang mga guhit. Wala na ang mga guhit, ngunit may kapalit ito. Isang mensahe, isinulat gamit ang pulang krayola. Ang mga letra ay malalaki at hindi pantay-pantay. Isang mensahe na parabang isinulat sa dugo. B.A., sinabi niya na pinapatawad ka na ni Mama. Ba, sinabi niya na pinapatawad ka na ni Mama. Ang mga salita sa pader ay parang apoy na sumunog sa huling hibla ng kontrol ni Carlos. Pinapatawad ka na ni Mama. Isang mensahe mula sa mga batang hindi makapagsalita. Isang mensaheng galing sa nakaraan na inihatid ng isang babaeng hindi niya dapat pinakawalan. Sa isang iglap, nawala ang CEO, nawala ang amo. Ang natira ay isang amang natataranta. Saan sila pupunta? Paano sila nakaalis sa kanilang mga wheelchair? Ang mga tanong ay umuulan sa kanyang isip. Ngunit isang sagot lang ang biglang lumitaw na parang isang kidlat. Isang lugar na alam niyang konektado sa kaluluwa ng kanyang mga anak. Isang lugar na siya mismo ay kinatatakutang puntahan. Ang silid ni Isabela. Tumakbo siya. Ang mga yabag niya ay umieko sa malawak at tahimik na mansyon. Bawat hakbang ay isang suntok ng pagsisisi. Dapat hindi ko siya pinalayas. Dapat nakinig ako. Dapat narating niya ang nakakandadong pinto. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakasara. Walang oras para maghanap ng susi. Sa isang desisyong hindi nagmula sa isip kundi sa puso. Umatras si Carlos at buong lakas na sinipa ang pinto. Isang beses, 2 beses. Sa ikatlong sipa, bumigay ang luma at marupok na kahoy. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang eksenang bumungad sa kanya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng silid na naliligo sa liwanag ng buwan, sa tabi ng isang hindi pa tapos na painting, nakaupo si Lira sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa kama. At sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang kanyang 2 anak.
Si Paulo sa kanyang kanan, si David sa kanyang kaliwa. Ang kanilang mga mukha ay payapa, walang bakas ng sakit o takot. Para silang isang sagradong larawan, isang larawan ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Carlos, isang bulong na puno ng pagkamangha at kalituhan. Tumingala si Lyra. Ang mga mata ay namumugto, ngunit kalmado. Sila ang lumapit sa akin, Sir Carlos. Mahina niyang sagot. Habang nagtatago ako sa garden house, nakita ko silang gumagapang palabas ng mansyon. Tinatawag nila ako. Gumagapang. Ang kanyang mga anak, na sinabihan ng mga doktor na hindi na muling makakagalaw, ay gumapang para lang makapunta sa kanya. Lumuhod si Carlos sa harap nila, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hinaplos niya ang buhok ni Paulo. Bakit dito? Bakit sa silid na ito? Dahil dito nila nararamdaman ang kanilang ina, sagot ni Lyra. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. At dahil dito ko rin nararamdaman ang kapatid ko, napatitig si Carlos. Anong ibig mong sabihin? Ang buo ko pong pangalan ay Lyra Navarro Reyes, sabi ni Lyra, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Si Isabela Reyes Valeriano po, ay ate ko. Ang revelasyon ay parang isang pagsabog na yumanig sa buong mundo ni Carlos. Si Isabela, may kapatid? Kaya pala pamilyar ang kanyang mga mata. Kaya pala may koneksyon siyang hindi maipaliwanag sa mga bata. Lahat ng piraso ay biglang nagkasya sa lugar. Bakit hindi mo sinabi? Dahil kailangan kong malaman ang totoo sa sarili kong paraan, sabi ni Lyra. Ang totoo na pilit ninyong itinatago. Bago pa makasagot si Carlos, isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Walang hiyakang babae. Si Doña Elena. Nakatayo sa may sirang pinto, ang mukha ay napupuno ng galit na hindi pa nakikita ni Carlos kailanman. Sa likod niya ay may 2 gwardiya. Hindi ka lang magnanakaw, isa ka ring kidnapper. Sigaw niya. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang baston ay malakas na tumatama sa sahig. Mga gwardiya, kunin ninyo ang babaeng yan. Dalhin sa pulis. Sinubukang hawakan ng mga gwardiya si Lyra. Ngunit bago pa sila makalapit, isang pader na bakal ang humarang sa kanilang daraanan. Si Carlos, napatayo siya ng tuwid. Sa isang mabilis na galaw, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Doña Elena at ni Lyra na parang isang kalasag. Itinaas niya ang kanyang kamay. Huwag, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat ng isang bundok. Carlos, ano ang ginagawa mo? Umalis ka dyan. Humarap si Carlos sa kanyang ina. At sa mga mata niya, wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Tanging ang matigas na desisyon. Tama na, Ma, sabi niya. Ang bawat salita ay may finality. Tapos na. Anong tapos na? Ang pagsisinungaling, ang pagtatago, ang pagpapanggap, sabi ni Carlos. Tumingin siya sa natutulog na mga bata. Pagkatapos ay kay Lyra at muling ibinalik ang tingin sa kanyang ina. Naging duwag ako, 5 taon na ang nakakaraan. Pinili kong manahimik para protektahan ang pangalan ng pamilya. Pinili kong mabuhay sa isang kasinungalingan. At dahil doon, halos mamatay na rin ang kaluluwa ng mga anak ko. Huminga siya ng malalim. Nawala sa akin si Isabela. Dahil sa takot ko sa inyo, hindi ko hahayaang mawala rin si Lyra. Natigilan si Doña Elena. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang anino ng kanyang yumaong asawa, ang katapangan. Tapos na ang pagkontrol ninyo sa bahay na ito, Ma. Tapos na ang kadiliman. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng natutulog na mga bata. Napatingin si Doña Elena sa kanyang anak, sa babaeng nasa likod nito, at sa kanyang mga apo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay.
sa baston na nagsilbing simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, para na lang itong isang ordinaryong patpat. Walang sinabi, dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Habang naglalakad siya palayo, ang anino niya sa pasilyo ay mukhang nag-iisa at talunan. Sa loob ng silid ni Isabela, naiwan ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na puno ng pag-asa. Ang hardin ng mansyon ng mga Valeriano, na dating perpekto ngunit walang buhay, ay nagbago. May mga bagong bulaklak na iba-iba ang kulay. May isang duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. At sa gitna, may isang maliit na arko na pinalamutian ng puting rosas at sampagita. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa mansyon ay hindi na malamig. Ito ay puno ng init, ng musika, at ng mga bulungan ng tunay na saya. Sa ilalim ng arko, nakatayo si Carlos Valeriano. Hindi na siya nakasuot ng itim o kulay abong business suit. Nakasuot siya ng simpleng puting barong. Sa kanyang tabi, naroon si Lira. Suot ang isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod. Ang kanyang buhok ay may ilang bulaklak ng sampagwita. Walang engrandeng selebrasyon, walang mga politiko o mayayamang bisita. Ang naroon lang ay ang ilang tapat na kasambahay, kasama si Aling Martha, na hindi mapigil ang pagpunas ng luha ng saya, at isang pari. Sa harap nila, ang pinakamahalagang mga bisita, sina Paulo at David. Hindi na sila naka-wheelchair. Nakatayo sila, medyo nanginginig pa, pero nakatayo sa sarili nilang mga paa. Sa tulong ng walang sawang therapy at ng inspirasyong bigay ni Lira, dahan-dahan nilang ibinabalik ang lakas ng kanilang mga binti. Hawak nila ang isang malaking papel. Nang matapos ang simpleng seremonya at idineklara na silang mag-asawa, sabay na itinaas ng kambal ang kanilang hawak. Isa itong bagong guhit. Hindi na ito tungkol sa isang madilim na nakaraan. Ito ay isang larawan ng isang masayang pamiyaya. 4 na tao, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay nakangiti. Lumapit sina Carlos at Lira sa mga bata. Lumuhod si Carlos para maging kapantay nila. Para sa amin ba yan? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Sabay na tumango ang kambal. At pagkatapos, sa isang milagrong mas maganda pa sa kanilang pagtayo, nagsalita si Paulo. Ba, sabi niya, medyo utal pa. Mama, sabi naman ni David, nakatingin kay Lira. Niyakap ni Lira ang 2 bata. Ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan. Si Carlos naman ay niyakap silang 3 at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang pamilya Valeriano ay tunay na buo. Mula sa bintana sa 2 palapag, isang anino ang nakamasid. Si Doña Elena, hindi siya bumaba para dumalo. Nanatili siya sa kanyang tore ng kalungkutan. Pinapanood niya ang eksenang hindi na niya kontrolado, isang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkatalo. Ang kapangyarihan ay hindi makakabili ng pagmamahal. Ang kaayusan ay hindi kapalit ng kaligayahan. Tumalikod siya mula sa bintana at humarap sa kanyang malawak, ngunit walang lamang silid. Sa hardin, nagpatuloy ang maliit na salo-salo. Nagtatawanan, nagkukulitan. Sabay na pumasok sina Carlos, Lira, at ang kambal sa loob ng mansyon. Isang tunay na pamilya na uuwi sa isang tunay na tahanan. Habang sila'y naglalakad palayo sa hardin, ang kamera ay dahan-dahang gumalaw. Pumasok ito sa loob ng bahay, nilampasan ng masayang pamilya at dumiretso sa sala. Doon, nakasabit pa rin ang malaking painting sa pader. Ang portrait ni Isabela. Isang sinag ng papalubog na araw ang tumama sa painting mula sa bintana. Sa isang mahiwagang sandali, ang liwanag ay naglaro sa canvas. Ang malungkot na mukha ni Isabela ay tila unti-unting lumabo. At sa isang iglap, sa parehong sinag ng liwanag, ang aninong lumitaw sa canvas ay hindi na kay Isabela. Ito ay ang anino ng isang babaeng nakangiti.
Isang ngiting puno ng kapayapaan at pag-ibig. Ang natamo ang ngiti ni Lyra.